Welcome back mga atuta. So sa pagkakataong ito ay pumutok na ang kanyang panubigan. 7 PM hanggang sa lumabas ang first puppy ni Hershey. Ang bilang na araw ng pagbubuntis niya ay 65 days. Kailangan mai-prepare na ang mga kailangan. Tulad ng gloves, syempre for safety, malinis na towel, syempre pamunas ng mga dugo, gunting at sinulid. Syempre kapag ginipit mo yung pusod ng puppy, dudugo po yun. Pwede dumugo o hindi. Then lalagay mo siya ng sinulid kapag patuloy pa rin siyang dumudugo. Betadine at nasal aspirator. Nasal aspirator, ginagamit to kapag lumabas na yung puppy. Tsaka mo gagamitin yung panitsip sa ilong at bibig para matanggal yung mga sipon-sipon or yung mga likido na napasok sa ilong niya pati sa bibig. Then pagkatapos mong gawin yun, i-scrub mo siya ng towel na malinis para umiyak siya at para magising siya. Nag-start na nga siya milabas ang unang puppy niya. 10:57 PM. Hindi ko nakunan ng video ang pag-iri niya. Pero hindi man lang siya umiyak, umuungol, parang natay lang siya. Nang nailabas niya ang unang baby niya. Hindi rin nakapag-ready sa pagsuot ng gloves. Kasi tatataranta kami. At nailabas na nga niya ang unang puppy niya. Hindi na nakapag-gloves si Esme kasi natarata na din kami pareho niyan. Kamote, di ba? Take no, ipakain sa inahin ng inuna ng puppy at ipaputol sa kanya ang pusod nito. At kung hindi kaya, gupitin mo na. Lumabas ang second puppy niya at ganun pa rin. Ang normal na paglabas ng puppy niya na parang natatay lang siya na ang paulit-ulit. Nakakatuwa lang. First time namin na mag-handle ng nakahanap na aso. Hindi namin nakalain na kaya pala namin gawin yun. Hindi kami eksperto sa ganitong panganap ng aso. Kami po ay may kaalaman lang, patpatnubay ng magulang ang kailangan. Every 10, 15 to 20 minutes ang interval or waiting time. Pwede din mangyari is 1 hour bago lumabas ang puppy. Based on my experience, ganun po ang mga pwedeng mangyari kapag nakakanak na ang inahin ng aso. Ano ang mga dapat gawin? Take note, tulungan niyo ang inahing aso. Himasin ang tiyan, haguran ng palad. Nakakatulong ito para makalabas agad ang puppy sa puwerta ng inahin ng aso. For puppy na agad, ang bilis, tuloy-tuloy pa din ang paglabas ng puppy. Pagkagupit ng pusod ng pang-apat na puppy, dito nagtuloy-tuloy ang dugo ng isang pusod ng puppy. Siyempre, nilagyan natin ng betadine para maniyo agad at para hindi masayang ang dugo. At tinugot na nga ni Mami ang puppy at ginupit ng pusod nito para matulungan si Hershey. Ganun lang, ipakain kay Hershey ang inunan at kakainin niya naman ito. Ay talaga namang napaka-cute nila pag maliit pa. Pag malaki na, hype na. Pangalimang tuta ay hiningal lang nga siya ng sobra. Dito nakita namin nanghihina na talaga si Hershey. Pwede pala silang painumin ng tubig. Pang-anim, medyo gamay na namin ang panganganak ni Hershey. Unti-unti din namin natutunan kung paano siya i-handle or alalahan sa panganganak niya. 7 puppies. Halos lahat ng puppies ginamitan namin ng nasal aspirator. Proven ito sa mga nakabarang ilong at bibig. Yan ang una mong gagamitin para makahinga agad ang puppy. Pang-8 puppies na akala namin okay na. Dito nakapagpahinga na siya ng halos 1 oras. Nakapagtanggal na nga ng gloves, nilinis na ang ibang gamit. At ako, di ang kompante, parang may ilalabas pa siyang isa. Kaya binantayan ko muna mga ilang minuto. Success ang operasyon namin at nahulaan ko ang bilang ng baby ni Hershey. Kapag nakikita niyo malaki pa ang tiyan or may nakakapapa ay sa tiyan, imasin niyo lang ang imasin. Nakakatulong ito para bumaba agad ang puppy. Ayun lang mga katuta, sana ay may naibigay ako mahalagang importanteng tips sa inyo. I-follow mo na ako ngayon. Oo, ngayon na. Maraming salamat!